Ano nga bang kinakain ng mga baby molly natin? Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Let me know in the comment section kung nakapag-order ka na sa TikTok shop para sa Zoro sticker na to. Tandaan, limited edition lang to, hanggang this week lang meron. Meron tayong question dito from Gerald Centino. Ano daw ang magandang food para sa mga bagong panganak na molly? Sasagutin natin yan dito lang sa Ask Drip. Ito na po yung itsura ng ating 75-gallon tank kung saan nandito ang ating PKBM White Eye, and makikita nyo yung mga fry dati. Medyo naglalakihan na sila. Kitang-kita na sila dun sa ating tank. Sobrang daming fry dito, and kitang-kita nyo naman na sobrang healthy nila. Ngayon, sasabihin ko kung ano pinapakain ko sa kanila. Grabe, parang ang bilis ng panahon. Dati lang, apakaliliit itong mga fry na to. Ngayon, naglalanguyan na sila, napaka-cute. Ang sarap tumambay dito sa 75-gallon tank ko, grabe. Ang main na pinapakain ko sa aking mga fry ay ang baby brine shrimp. Ang mga isda kasi kapag pinapanganak sila, ang natural instinct nila is to hunt for live food. That is why highly recommended ang baby brine shrimp na ipakain sa mga bagong panganak na molly or sa kahit anong maliliit na isda. Ang baby brine shrimp ay may 55% protein content and maganda tong booster para mapalaki agad ang ating mga fry. May share ako sa inyong secret. Konting tips lang kung paano ko nagsistore ng baby brine shrimp kapag sobra-sobra yung napapahatch ko dun sa hatchery. Unang option nyo ay pwede nyo silang ilagay sa isang smaller container. Magtimpla lang kayo ng bagong salt solution. Dito nyo ililipat yung mga na-harvest nyong brine shrimp. Pwede nyo silang i-store sa ref. Maglalast sila up to 3 days. Now, kung ayaw nyo naman pagalitan kayo ng nanay nyo, nag-setup ako ng isang 5-gallon tank para lang sa baby brine shrimp. Wala akong refractometer. Ang ginawa ko, nagtimpla lang ako ng sandamakmak na salt solution gamit na sukatan etong aking hatchery. Nuhus ko lang ng binuhos kada timpla ko hanggat sa mapuno yung tank. Nilagyan ko pala ng airstone and aerator para mapanatiling buhay ang ating mga baby brine shrimp. Pag nag-harvest ako from my hatchery tapos may sobra-sobra, nilalagay ko lang dito sa aking BBS tank. Disclaimer lang, this is not a culture, this is just a temporary holding tank para sa mga excess na brine shrimp na napapahatch ko. Maglalast sila dito sa tank na to ng up to 5 days. Pwede nyo lang silang sandukan hanggat sa maubos. Ito pa isa pang secret. Ano nga bang ginagawa ko sa hatchery water na to? Tinatapon ko lang ba? No, hindi natin tinatapon yan. Binubuhos ko yan dito sa aking mga beta tank. If we are going to look closely dito sa aking mga beta tank kung saan binuhos ko yung hatchery water, may makikita kayong mga juvie na brine shrimp na naglalanguyan. Yes, tama po kayo. Literal na hatchery water lang yan. And lumaki na lang bigla yung mga tira-tirang brine shrimp na nakalusot dun sa BBS net. Tingnan nyo naman, buhay na buhay sila. Wala silang kinakain, hinayaan ko lang sila dyan. Wala silang aeration, wala silang spirulina, wala silang lumot. Literal na buhay lang sila dun sa isang beta tank. Napakalalaki na ng iba, ayun, pwede na nating i-harvest yan, pwedeng ipakain dun sa ating mga fry. Ayun, ang dami nila naglalanguyan. Aside sa baby brine shrimp, meron kami ditong mga kinikip na mga moyna. Option nyo rin tong ipakain sa inyong mga bagong panganak na molly. Kita nyo, sobrang liit din ng mga moyna, kaso dito ay naghahalo na sila ng kitikite. So sa liit ng moyna na yan, perfect yan para sa mga fry natin. If wala naman po kayong access to live food, pwede kayong gumamit ng mga alternative. Pwede kayong gumamit ng decapsulated brine shrimp. Kuha lang kayo ng konti tapos lagay nyo sa isang container. Dito sa Drip, gumagamit din kami ng dried daphnia. Kuha ka lang ng konting dried daphnia tapos pisilin mo lang, ilagay mo dun sa container na paglalagyan mo hanggat sa maging powder form siya. Kung isang tank lang yung papakainin mo, kumuha ka na ng tubig galing sa tank, babad mo lang ito ng konti, i-mekos-mekos mo lang yan insan. Pagka mekos-mekos na yung iyong solution, pwede mo na siyang ibuhos dun sa inyong tank. Gusto talaga to ng ating mga fry. Tanyo, ayan na, nag-uunahan na sila, Lahat ng parts ng tank ay binubuhusan ko nitong mekos-mekos solution natin para kung sakaling may nagtatago dun sa mga parts na yun, ay makakakain sila. Pag ubos na, hugasan mo lang yung container mo para walang sayang na pagkain and you're good to go. Kung naghahanap ka ng dried daphnia, huwag ka nang lumayo pa. Available yan sa Drip. Check nyo lang ang aming TikTok shop, add to cart, and i-Drip checkout mo na yan. Ikaw ba, anong favorite mong pinapakain sa mga fry mo? Let me know in the comment section.